Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang manggagamot na ang aking espesyalisasyon at dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, isa sa mga pinakamadalas kong marinig na hinaing mula sa aking mga pasyente na lampas na sa edad na 60 ay ang unti-unting paghina ng kanilang katawan at pagkawala ng lakas ng kanilang mga kalamnan o muscle. Madalas ang unang payo na ibinibigay at naririnig natin ay kailangan mo ng mas maraming protina. Totoo po iyan, ang protina ay pundasyon ng ating mga kalamnan. Walang sino man ang kokontra diyan. Ngunit kung sasabihin ko sa inyo na iyan ay bahagi lamang ng mas malaki at mas kumpletong kwento, paano kung ang pagtutok lamang sa protina ay tulad ng paglalagay ng pinakamahal na gasolina sa isang kotse na may mahinang makina at may mga sira sa wiring? Hindi pa rin ito tatakbo ng maayos. Hindi po ba? Ang totoo, ang pagkawala ng muscle na tinatawag nating sarcopenia sa medikal na termino ay hindi lamang simpleng problema ng kakulangan sa pagkain. Ito ay isang masalimuot na usapin ng komunikasyon sa loob mismo ng ating katawan. Ngayon, may maganda akong balita para sa inyo. Kapag mas naunawaan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob-looban ng ating katawan, matutuklasan natin na ang paghina ng kalamnan ay hindi isang bagay na kailangan nating basta na lang tanggapin bilang bahagi ng pagtanda. Sa katunayan, sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang simple ngunit napakamakapangyarihang paraan na maaaring makatulong sa inyong mga kalamnan na manumbalik ang lakas, maging mas masigla, at simulan muli ang proseso ng pagbuo anuman ang inyong edad. Kapag hindi natin natutukoy ang tunay na ugat ng problema, naghahanap tayo ng maling solusyon. Kaya samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito upang tuklasin ang lihim na makakatulong sa atin. Ang lihim na wika ng ating mga selula sa kaibuturan ng lahat ng ito, ang pinakaugat ng problema, ay nakasalalay sa paraan kung paano nagpapadala ng mga senyales o mensahe ang ating mga selula at kung paano ipinapahayag ng ating katawan ang mga pangangailangan nito upang bumuo o magkumpuni ng kalamnan. Isipin ninyo na ang katawan natin ay isang malaking kumpanya na may iba't ibang departamento. Ang utak, ang CEO, ang mga kalamnan ay ang mga manggagawa sa production line at ang mga selula, ang mga mensahero na nagdadala ng utos mula sa taas. Sa paglipas ng panahon, ang mga kalamnan natin ay nagsisimulang makatanggap ng isang mensahe na tila pabulong ngunit tuloy-tuloy. Ang sabi ng mensahe, ang pagbuo ng kalamnan ay hindi na isang prayoridad. Parang sinasabi ng katawan na, okay na tayo rito, hindi na natin kailangan ng karagdagang lakas. Mag-ipon na lang tayo ng enerhiya para sa ibang bagay. Pero, ano nga ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga eksenang ito? Bakit nagbabago ang mensahe? Habang tayo'y nagkakaedad, nagsisimula tayong makaranas ng mga unti-unting pagbabago sa ating katawan, lalo na sa mga hormon na ating nililikha. Dalawa sa mga pangunahing hormon na responsable sa pagpapalaki ng kalamnan, ang testosterone at ang growth hormone, ay nagsisimulang bumaba ang level.
Ang mga ito ang parang mga foreman o project manager sa construction site ng ating mga kalamnan. Kapag kumonti sila, humihina rin ang sigla sa pagpapatayo at pagkukumpuni. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga hormon. Ang mga mitochondria na parang mga munting planta ng kuryente o powerhouse na matatagpuan sa loob ng ating mga selula ay nagsisimula ring bumagal ng husto. Isipin ninyo ito kung ang mga planta ng kuryente sa isang pabrika ay humina, gaano man karami ang materyales protina na ibigay mo kung walang sapat na kuryente enerhiya para paganahin ang mga makina, wala ring produksyon na magaganap. Ganyan mismo ang nangyayari. Ang mga makina na nagpapagana sa iyong mga kalamnan ay hindi na kasing bilis o kasing episyente tulad ng dati at hindi na rin nila kayang pamahalaan ang stress o pagod tulad ng noon. Kapag nangyari ito, kahit gaano pa karami ang proteinang kainin mo, hindi ito magagamit ng maayos ng iyong mga selula. Imposibleng maibalik mo ang nawalang kalamnan sa ganitong kalagayan. Marami sa atin ang hindi napapansin ito. Ang problema ay hindi lamang limitado sa nutrisyon. Nakakainis isipin, hindi po ba? Kahit na nagsisikap kang kumain ng tama, nag-eehersisyo, pero parang wala pa ring nakikitang resulta. Kapag nangyayari ito, panahon na para maghukay ng mas malalim at magtanong ng mga mas makabuluhang katanungan. Hindi na sapat ang simpleng pagdagdag ng protina. Kailangan mong suriin ang buong sistema. Kumusta ang iyong pagpapagaling o recovery? Ano ang estado ng iyong mga hormon at mitochondria? Ang mga selula ba sa iyong katawan ay pagod o puno ng enerhiya? Kapag sinimulan mong isipin ang mga bagay sa ganitong paraan, doon lamang magkakaroon ng saysay ang mga susunod na hakbang. Mauunawaan mo na ang pagkawala ng kalamnan ay hindi lamang isang simpleng resulta ng pagtanda. Ito ay isang senyales na ang iyong katawan ay sumusubok na makipag-usap sa iyo, humihingi ng tulong, isang pahiwatig na may kailangang i-align muli at ang realignment na iyon ay posible. Ang kalusugan ng iyong kalamnan pagkatapos ng edad 60 ay tungkol sa higit pa sa calories at protina. Ito ay isang tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng iyong utak, iyong bituka, iyong mga hormon at iyong mga selula. At tulad ng sa anumang magandang pag-uusap, mahalaga ang paraan ng iyong pagsasalita. Ang pagsigaw ng mas maraming protina ay hindi malulutas ang problema. Kailangan mong pakinggan kung ano talaga ang sinusubukang sabihin ng iyong katawan. At sa maraming kaso, ang hinahanap ng katawan ay mas mahusay na paggamit ng enerhiya, mas mahimbing na tulog, pagbawas sa stress, at ilang mahahalagang mineral na tumutulong upang pag-isahin ang lahat ng ito. Kapag naayos na ang mga isyung iyon, ang protina at pisikal na aktibidad ay magsisimulang gumana muli. Hindi lamang ikaw ay makakaramdam ng mas maraming enerhiya, kundi pati na rin ng mas malakas na pangangatawan. Ang nakakaligtaang bayani magnesium. Wala kang makikitang magarbong patalastas sa telebisyon tungkol sa magnesium. Hindi ito ipinopromote na parang mga protein shake o pre-workout na inumin. Hindi rin ito ang laging laman ng usapan ng mga atleta sa social media. Ngunit heto ang simpleng katotohanan, ang magnesium
ay isa sa mga pinakamahalagang spark plugs para sa iyong mga kalamnan at sa iyong pangkalahatang enerhiya. Bakit ito napakahalaga? Ang magnesium ay kasangkot sa mahigit 300 na magkakaibang prosesong chemical sa iyong katawan. Hindi po ito sales pitch. Ito po ang siyensya kung paano gumagana ang ating katawan. Ang magnesium ay may papel sa pag-regulate ng lahat mula sa pag-urong at pag-relax ng kalamnan produksyon ng enerhiya sa katawan, ang tinatawag na ATP balanse ng asukal sa dugo at maging sa katatagan ng ating mga ugat o nerves. Kapag bumaba ang antas ng magnesium, isang bagay na napakakaraniwan lalo na sa edad 60 pataas, lahat ng mga prosesong iyon ay bumabagal. Ang iyong katawan ay hindi nakakabawi o nagpapagaling ng kasing epektibo tulad ng dati. Ito ay kritikal para sa pagpapanumbalik ng kalamnan. Ang pag-eehersisyo at pagkain ng tama ay hindi lamang ang mga salik sa pagpapalaki ng kalamnan. Mahalaga ring tiyakin na ang kapaligiran sa loob ng iyong katawan ay kaaya-aya para sa paghilom at paglago. At malaking bahagi niyan ay ang magnesium. Pag-usapan natin sandali ang enerhiya. Sa tuwing iginagalaw mo ang isang kalamnan, gumagamit ito ng isang partikular na anyo ng enerhiya na tinatawag na ATP adenosine triphosphate. Ngunit heto ang isang bagay na hindi alam ng karamihan: ang ATP ay hindi magagamit kung hindi ito nakakabit sa magnesium. Ang aktibong bersyon nito ay tinatawag na MgATP. Kung mababa ang iyong magnesium, ang iyong mga selula ng kalamnan ay hindi nakakakuha ng enerhiyang kailangan nila para mag-recover. Ito ang dahilan kung bakit minsan pagkatapos ng ehersisyo, pakiramdam mo ay pagod na pagod ka, at ang pagod na iyon ay hindi nawawala, nagpapatuloy ito ng ilang araw. Isa pa, habang tayo ay nagkakaedad, karaniwan na ang pagkakaroon ng kaunting pamamaga o inflammation sa ating mga sistema. Ang mababang antas ng pamamaga na ito ay maaaring unti-unting kumain sa iyong lakas at pangkalahatang kalusugan. Ang magnesium ay isang natural na anti-inflammatory. Tumutulong ito sa pag-regulate ng immune response at paglabas ng mga kemikal nagdudulot ng pamamaga pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Kaya kung napapansin mo na madalas kang makaranas ng pananakit at mas matagal kang makabawi mula sa isang aktibidad, hindi ito laging dahil sa mas matinding ehersisyo. Minsan, kulang lang talaga ang iyong katawan sa mga kagamitan na kailangan nito para kumpunihin ang sarili. At narito pa ang isang sangkap na madalas nating nakakaligtaan: ang iyong nervous system o sistema ng nerbiyos. Ang pag-recover ay hindi lamang tungkol sa iyong mga kalamnan. Ang iyong mga nerbiyos ay kailangang kumalma pagkatapos ng stress. Kung ang iyong nervous system ay nananatili sa isang fight or flight, laban o takbo mode, naniniwala ang iyong katawan na oras na para sirain ang kalamnan sa halip na buuin ito. Ang magnesium ay tumutulong sa pamamagitan ng pag-activate ng parasympathetic nervous system, ang sistema na responsable para sa pagpapahinga at pagpapagaling, rest and digest. Tumutulong din ito sa aktibidad ng GABA, isang neurotransmitter na nagpapakalma
binabawasan ang mga stress hormone tulad ng cortisol at nagtataguyod ng malalim at mahimbing na tulog. At huwag nating kalimutan sa panahon ng tulog, nangyayari ang karamihan sa pag-aayos ng kalamnan at pagbuo ng memorya. Ang nakakalungkot, karamihan sa mga matatanda na lampas 60 ay hindi nakakakuha ng sapat na magnesium at hindi nila ito alam. Maraming mga kadahilanan mula sa modernong mga kasanayan sa pagsasaka na nagpapababa ng mineral sa lupa, mga processed na pagkain, patuloy na stress, at maging ang ilang mga gamot ay maaaring mag-alis ng magnesium sa iyong katawan o gawing mas mahirap itong ma-absorb. Ito ang dahilan kung bakit kahit na kumakain ka ng masusustansya, maaari ka pa ring maging kulang sa antas ng molekula. Madaling isantabi ang mga sintomas tulad ng pagkapagod, pulikat sa binti, pagiging irritable at hirap sa pagtulog bilang bahagi lang ng pagtanda. Ngunit madalas, ito ang paraan ng iyong katawan na sabihing nauubusan ako ng magnesium. Ang sikolohiya ng lakas, pagbabago ng pananaw. Huwag nating kaligtaan ang aspetong pangkaisipan. Kapag ang mga tao ay nakakaramdam ng panghihina o pagkapagod madali, para sa kanila na isipin, tumantanda na talaga ako. Sinasalahan nila ang kanilang sarili o ang kanilang edad. Ngunit paano kung ang problema ay hindi talaga tungkol sa edad? Maraming tao sa kanilang 50s, pataas ang natutong maniwala na ang pakiramdam ng panghihina ay isang natural na bahagi ng pagtanda. Napansin mo ang pagbaba ng iyong antas ng enerhiya at bago mo namalayan, mas kaunti na ang iyong ginagawa, mas kaunti na ang iyong pagkilos, at mas madalas ka nang nakaupo. Mas kaunting hamon na lang ang naibibigay mo sa iyong sarili at ang iyong isip ay sumusunod na lamang. Ang dahilan ay hindi dahil ikaw ay tamad. Paano kung ito ay dahil lamang sa may kulang sa iyong katawan? Kapag nakuha mo ang pananaw na iyon, mas magkakaroon ka ng kapangyarihan dahil maaari kang gumawa ng aksyon para baguhin ang sitwasyon. Maaari mong ibalik ang antas ng magnesium, suportahan ang mga mekanismo ng pagpapagaling ng iyong katawan, at simulang maramdaman ang pagbabalik ng iyong sigla at lakas sa halip na isang unti-unting paghina. Hindi ko sinasabing ang magnesium ay isang mahiwagang gamot. Hindi ito isang milagro. Ngunit kung wala kang sapat nito, ang pagiging epektibo ng lahat ng iba pang ginagawa mo ay bababa. Hindi mo mararamdaman ang kislap ng enerhiya. Ang iyong mga ehersisyo ay hindi gaanong magbubunga at ang iyong protina ay hindi nagagamit ng kasing epektibo. Sa kabaligtaran, kapag binigyan mo ang iyong katawan ng tamang dami ng magnesium sa tamang anyo, magsisimula itong tumugon. Mas mahimbing ang iyong tulog, mas mabilis kang makabawi, at mas madali kang makakilos. Ang iyong katawan ay nagsisimulang magtiwala muli sa sarili. At mula sa tiwalang iyon, maaari mong anihin ang mga benepisyo ng tunay na lakas na nanunumbalik. Kaya kung ikaw ay lampas 60 at ang iyong mga pagsisikap ay tila hindi nagbubunga, mabagal ang iyong paggaling, minimal ang pagtaas ng iyong lakas, o palagi kang pagod, huwag basta na lang magdagdag ng isa pang sandok ng protina. Tanungin ang iyong sarili
ng mas makabuluhang tanong. Ano ang kulang sa aking katawan sa antas ng selula? Dahil kadalasan, ang perpektong solusyon ay hindi ang mas pagsisikap, kundi ang pagbibigay sa iyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito. At para sa marami sa atin, ang magnesium ang maaaring nawawalang piraso na nagbibigay daan sa lahat ng iba pa na sa wakas ay magsimulang gumana ng maayos. Paano gamitin ang magnesium para muling buuin ang kalamnan? Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng magnesium, ang susunod na tanong ay, paano ko ito gagamitin para aktwal na muling buuin ang kalamnan sa edad na 60 pataas? Dahil hindi ito kasing simple ng pagpunta sa botika, pagbili ng anumang suplemento at pag-asang makukuha ang pinakamahusay na resulta. Kung paanong ang magnesium ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong kalusugan, hindi sapat na uminom ka lang nito. Kailangan mo ring malaman kung paano, kailan at anong uri ng magnesium ang iyong iinumin. 1. Ang tamang uri, the form. Pati matters. Magsimula tayo sa anyo o uri. Mayroong ilang iba't ibang uri ng magnesium na magagamit. Kabilang sa mga ito, ang magnesium oxide citrate, glycinate at malate. Ang bawat isa sa kanila ay gumagana sa iyong katawan sa bahagyang magkakaibang paraan. At higit sa lahat, hindi lahat sila ay pare-pareho ang paraan ng pagsipsip o absorption. Magnesium oxide. Ito ang pinakakaraniwan at pinakamurang uri. Gayunpaman, ito rin ang pinakamahirap ma-absorb ng katawan. Madalas itong ginagamit bilang pampurga, ngunit hindi ito gaanong nakakaapekto sa iyong mga kalamnan o nerbiyos dahil maliit na porsyento lamang ang tunay na napupunta sa iyong sistema. Magnesium citrate. Ang uri na ito ay mas madaling ma-absorb kaysa sa oxide. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa pulikat muscle cramps at nagpapabuti ng panunaw. Ang mas mahusay na panunaw ay nangangahulugan din ng mas mahusay na pagsipsip ng mga sustansya mula sa iyong pagkain. Magnesium glycinate at malate. Para sa layunin ng pagbuo ng kalamnan, pagbawi at pangkalahatang kalusugan, ito ang mga bituin. Ang magnesium glycinate ay nakakabit sa amino acid na glycine. Ito ay napakadaling ma-absorb ng katawan at napakabait sa tiyan, hindi nagdudulot ng pagtatae. Ang glycine mismo ay may epekto ng pagpapakalma sa mga nerbiyos, kaya't ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagbawi ng kalamnan at pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog. Ang magnesium malate naman ay nakakabit sa malic acid na may papel sa produksyon ng enerhiya, ATP. Ito ay mahusay para sa paglaban sa pagkapagod at pananakit ng kalamnan. Ang pagpili ng tamang uri ay hindi tungkol sa pagsunod sa uso. Ito ay tungkol sa kung ano talaga ang kailangan ng iyong katawan. Para sa karamihan na nagnanais na muling buuin ang kalamnan at mapabuti ang enerhiya, ang kombinasyon ng glycinate at malate ay malamang na pinakamabisa. Tuwa ang tamang oras. Timing is key. Ang dami ng magnesium na kailangan ng iyong katawan ay nag-iiba sa buong araw, lalo na bilang tugon sa mga salik tulad ng stress, pisikal na aktibidad at iyong natural na sleep-wake cycle. Sa gabi, ang pag-inom ng magnesium
lalo na ang glycinate sa gabi, ay napatunayang nagpapabuti sa kalidad ng malalim na tulog. Ang yugtong ito ng tulog ay mahalaga para sa pagkumpuni ng tissue ng kalamnan, produksyon ng hormon tulad ng growth hormone at pag-reset ng sistema ng nerbiyos. Pagkatapos ng ehersisyo, ang pag-inom ng mas maliit na dosis ng magnesium tulad ng malate kasama ng iyong recovery meal pagkatapos ng ehersisyo ay maaaring makatulong sa iyong mga kalamnan na mag-relax ng mas epektibo at mabawasan ang pananakit na mararamdaman mo sa mga susunod na araw, delayed onset muscle soreness o DOMS. Para itong pagbibigay agad ng kagamitan sa iyong recovery team para magawa agad ang kanilang trabaho sa halip na maghintay hanggang sa ikaw ay lubos ng pagod. 3. Ang mga ka-team ng magnesium synergy. Ang magnesium ay hindi isang solo player. Kailangan nito ng tulong mula sa ibang mga sustansya upang gumanap sa pinakamataas na antas nito. Vitamin D, ito ay isang perpektong halimbawa. Kung wala kang sapat na vitamin D, hindi maabsorb ng iyong digestive tract ang magnesium ng kasing husay. Sa kabilang banda, ang magnesium ay may papel sa proseso ng pag-convert ng vitamin D sa aktibong anyo nito. Sila ay umaasa sa isa't isa. Ito ay isang tunay na pagtutulungan sa loob ng iyong katawan. Ehersisyo. Uulitin ko po, ang magnesium ay hindi nagtatayo ng kalamnan ng mag-isa. Ito ay nagiging dahilan upang ang iyong katawan ay tumugon ng mas paborable sa pisikal na aktibidad. Kung ang iyong mga kalamnan ay hindi nalalagyan ng hamon, paglaban o bigat resistance training, hindi sila makakatanggap ng senyales na kailangan nilang lumaki gaano man karami ang mga suplemento na iyong inumin. Ginagawa ng magnesium na mas epektibo ang iyong mga ehersisyo sa pamamagitan ng pag-convert ng stress na nararanasan mo sa iyong mga workout sa isang senyales para sa iyong katawan na mag-adapt sa halip na basta na lang mapagod. Kapag pinagsama mo ang magnesium sa tamang pisikal na aktibidad sa tamang oras sa tamang anyo at kasama ng mga sustansyang tumutulong dito na gumana, hindi mo lang pinapabagal ang proseso ng pagtanda. Ikaw ay aktibong nagsusulat muli ng paraan kung paano tumutugon ang iyong katawan sa proseso ng pagtanda. Lumalampas ka sa basta pagsubaybay at pagkontrol sa paghina. Sa halip, nagsisimula kang makamit ang mga tunay na pagpapabuti sa iyong pagganap at lakas sa bawat pagdaan ng taon. Isang panawagan para sa pagbabago. Mula sa paghina tungo sa paglago, posible para sa iyong katawan na magbago mula sa pakiramdam na tila natatalo na ito sa laban tungo sa pakiramdam na ito ay may kakayahan at kapangyarihan. Hindi mo kailangang makontento sa simpleng pag-iral lamang. Kung bibigyan mo ang iyong katawan ng tamang tulong, magagawa nitong muling buuin ang sarili, bumuti ang pakiramdam, at manatiling aktibo anuman ang iyong edad. Ang edad ay nagiging hindi na isang hadlang, kundi isang bagong yugto sa iyong buhay. Isang yugto kung saan mayroon kang pagkakataong kontrolin ang iyong kalusugan, magsaya sa iyong aktibidad at patuloy na mamuhay ng lubusan. Kaya't tandaan, ito ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga tunay na kasangkapan na kailangan nito upang makaramdam ng lakas at kakayahan sa araw-araw.
Ito ay tungkol sa pagbabago ng pananaw. Kung ituturing mo ang iyong katawan na parang natatalo na ito sa laban, kikilos ito sa ganoong paraan. Ngunit kung maniniwala ka na ang iyong katawan ay may kakayahan pa ring mag-adapt at lumakas, ang iyong mga kilos ay matutukoy ng paniniwalang iyon. Ang iyong layunin ay hindi lamang upang maantala ang mga pagkalugi. Sa halip, mamumuhunan ka sa mga gawi na nagpapalakas sa iyong lakas. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong doktor. Bilang inyong doktor, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang aral na natutunan ko sa aking propesyon at sa buhay. Ang pagtanda ay hindi isang hatol o sentensya. Ito ay isang pribilehiyo at isang bagong kabanata. Ang tunay na diwa ng kalusugan ay hindi lamang nakikita sa pag-iwas sa sakit. Ito ay nasusukat sa ating kakayahang bigyan ang ating katawan ng tamang mga kasangkapan, nutrisyon at pag-iisip upang ito'y hindi lamang makaligtas, kundi umunlad, lumago at maging masigla anuman ang numerong nakasulat sa ating kalendaryo. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang bumuo ng isang mas malakas na bersyon ng ating sarili. Huwag nating sayangin ang pagkakataong iyon. Ibahagi ang inyong kwento ngayon. Ako naman po ang gustong makarinig mula sa inyo. Nasubukan nyo na po bang isama ang magnesium sa inyong pang-araw-araw na gawain? O napansin nyo ba ang pagbabago sa inyong lakas habang kayo ay nagkakaedad? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang inyong mga katanungan o karanasan. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Kung nahanap ninyo na kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button. Malaki po ang naitutulong nito sa aming channel upang maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng payong pangkalusugan. At siguraduhing mag-subscribe at i-activate ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa aming mga susunod na video na puno ng mahahalagang kaalaman. Huwag din pong kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isa sa mga pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, at laging tandaan, alagaan ang inyong katawan at aalagaan din kayo nito.